Parang ano ka ba? Ba't lahat ng tao nag-YouTube? Ang dami ko parang nagalit sa akin. Lahat ng tao nag-YouTube, nagtuturo. Ba't di ka nagtuturo? Ang sa, pakialam nyo. That was a mistake, pare. That was a mistake. As a YouTuber, inaral ko na rin yung thumbnail. Dapat talaga may clickbait. Bullshit yung statement na wala akong time. Ano ba yung boss ko? Sabi ko, resign na. 11 a.m. iyak ako, pare. Nung na-reach yung 6-figure agad, na-reach yung 6-figure na amount, iyak ako nun. Hep, hep, hep! Bago tayo magsimula, gusto ko muna sabihin sa'yo na ang episode na to ay sponsored ni Ms. Rexy, the Realtor. Are you looking for retirement home or lifetime investment? I will help you to find your dream home to build. For more property for sale, visit my YouTube channel, Rexy the Realtor. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome po sa pinakaunang episode ng Pinoy Creator Spotlight. And it's si Manong B. And syempre, bago tayo mag-umpisa at ipakilala yung ating guest, of course, gusto natin pasalamatan ang ating major sponsor na nagbigay daan upang matupad or matuloy ang ating video podcast na Pinoy Creator Spotlight. Maraming salamat sa iyo, Miss Maria Marcel. And today, sa unang episode na ang ating Pinoy Creator Spotlight, kasama natin ang isang content creator na merong 115k subscribers sa kanyang YouTube channel, 178,000 followers sa FB, at admin ng FB group na The Carpinteros na merong 220,000 members. Ang channel niya ay para sa mga woodworkers, metal workers at DIYers. We do have Daniel ng Film That Build. Yeah. Thank you, Manong. Si Thank Daniel, ang creator, owner, ang bida Akong bida dito. ng Film That Build. And syempre, babati ko muna baka meron akong gustong shoutout. Ay, una sa lahat, pare. Maraming salamat kasi it's an honor to be the first guest ng The Pinoy Creator Spotlight na video podcast na hosted by, syempre, Manong B. It's an honor. Maraming salamat, pare. At syempre, mga katol, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo sa pakikinig dito sa podcast ni Manong B. Alright. So, sa hindi ko nakakaalam, si Daniel po ay matagal ko ng kaibigan. Bago pa siya naging si Film That Build. Pero hindi ko talaga inasahan na magiging YouTuber din siya kagaya natin. So, gusto kong malaman siguro yung unang tanong ko sa'yo. Ano yung pumasok sa isip mo? At, di ba, nag-upload ka ng video sa YouTube or naging YouTuber ka? Saan nag-umpisa yung pagiging content creator? Gusto ko lang maging mayaman. Gusto ko lang maging milyonaryo. Ganun lang yung kasimple. Hindi, joke lang. Hindi, kasi 2017. Pero ako, web developer talaga ako. I'm working at home. Sobrang bored ako. So, nagtatrabaho ako solo. Tapos nag-iisip ako ng iba't ibang hobby para ma-divert yung utak ko sa trabaho. So, nag-aral ako ng photography first. Photography. And then, nag-enjoy ako. Nag-upgrade ako ng camera. Nag-aral akong na-encounter ko yung video kasi uso din yung mga travel film before, mga 2007. Yung kasagsaga ng mga vlogging Oo, mga travel film. So, nag-aaral ako mag-edit, nag-aaral ako gamit ng camera, nag-aaral mag-gimbal. Tapos dumating sa punto na gusto ko mag-YouTube, parang kaso gusto ko yung i-shoot ko, magandang i-shoot. Eh, no, tanda ko nung bata pa ako, gusto ko mag-aaral mag-woodworking. So, doon ako simula sa pag-shoot ko ng table so na may puso. Oo. Yun. Sabi ko, ito na yun. Kung nag-umpisa. Upload tayo ng YouTube. Yung kagustuhan mo maging content creator para lang mag-upload ng mga video. Ano lang siya, creative outlet. Creative outlet. Doon nagsimula yung creative outlet talaga. Para matanggal yung stress sa trabaho. Correct. Yeah. So, hindi mo naisip or hindi pumasok sa isip mo na
ito yung karera na gusto kong pasukin or kikita ba ako dito? Nung una, hindi talaga. Kasi creative outlet na rin talaga siya. Pero nung nare-realize ko na yung potential niya, yung why ko na agad kung ba't ko siya itutuloy, to get brands. Yun talaga yun. To get brands na may maka-appreciate na brand and then sponsorship. Kasi alam ko naman na sa woodworking, sa DIY, sa ginagawa ko, na pagbibuild na kung ano, kukunti yung magiging interested na tao. Kasi hindi naman siya pop na, hindi naman siya comedy, hindi naman siya for entertainment na marami makaka-appreciate. So, kukunti lang siya. So, sa viewership, when it comes to viewership, alam kong maliit. So, pag sa YouTube, kailangan para kumita ka ng malaki, kailangan yung views 1 million. Target ko lang talaga is parang may maka-appreciate sa akin brands na may magtitiwala sa akin para mag-put ng ad spot sa mga videos ko. And it happened naman. Luckily. Actually, hindi siya lang Hindi na swerte. hard work, pero may kasamang May kasamang dasal at pag siyempre may kasama ring swerte kasi kanya-kanya may mga nauuna, Correct. 'di ba? Kanya-kanyang oras. And Correct. sabi mo kanina kukunting viewership mo pero kung titignan mo yung growth ng channel mo is napakabilis. Oo. Naaalala ko nung nag-guest ka pa on my live streaming before na hindi ka pa monetize. Tapos ngayon I still have like 11,000 subscribers. Now you have like 115k subscribers. So talagang bumulusok. Oo. Which Ano lang. is, Nangyari yan nung pandemic. Yung lahat ng tao ay nasa bahay at walang magawa sa buhay, hindi manood ng YouTube at mag-isip na kung ano ang gagawin sa gardening, mga plantito-plantita, at napasok din yung woodworking. Siguro yun yung 2020 talaga siya, gumanon. Nagbumusok. Oo. Now, since sinabi mo na creative outlet lang talaga yung pag-create mo ng mga videos before. Noon. I mean, ang gusto kong malaman is, yung mga una mong upload, naramdaman mo ba yung may nakaka-appreciate? Meron bang nagsabi sa'yo na maganda? May mga feedback ba na pangit? May mga bashers ba? Crickets, pare. What do you mean by Nag-upload ka. crickets? Yung sa gabi, walang views, walang views talaga. Nung ma-appreciate mo lang pag nag 100 views yung first video mo, tuwa ka na nun. Pero ang maganda naman sa akin, siguro first night, naka 4,000 views yun. Kasi meron akong sa Facebook, meron na mga Woodworking Philippines, mga woodworker, mga Pinoy karpintero, na nire-share ko din yung video ko. And nung panahon na yun, ako, confident naman ako dito na ako pa lang yung woodworker na nag-YouTube na may magandang video production. Kasi noon, na nakikita ko lang na nag-YouTube na mga woodworker, mga karpintero, yung naka-timelapse lang yung ginagawa nila. Ako talaga, since nga may idea ako on how to shoot and how to edit, ginandahan ko talaga yung production value ng video ko kasi alam ko yun yung magiging edge ko para, alam mo yun, medyo umangat ako kasi doon sa iba. So basically, inalam mo kung sino yung competition mo, ano yung kulang sa kanila, Yes. at yun yung idinagdag mo Correct. sa kung ano yung channel or sa mga videos mo, which is yung expertise. Kaya Not yun really yung expertise, pero interest mo, which is Yes. videography. Correct. Kaya nung yung first night nung video na yon, medyo nag-trending siya sa group kasi nga iba yung atake ko. Hindi ako nagtuturo doon, compare sa nagtuturo sila kung paano mag-joinery, kung paano mag-get ng ako hindi. Nagkwekwento ako ng outside na doon sa ginagawa ko. So parang ba't lahat ng tao nag-YouTube? Ang dami ko parang nagalit sa akin. Lahat ng tao nag-YouTube, nagtuturo, ba't di ka nagtuturo? Alam niyo, yun yung gusto ko eh. So That was a mistake, pare. That was a mistake. As a YouTuber, as a content creator, you should not create as a selfish content. Yun yung mali ko noon. Kaya ang tagal kong, siguro naka 7 videos ako, parang wala. Bakit walang progress? Selfish content kasi yung ginagawa ko. Ginagawa ko yung video, ine-edit ko yung video para lang sa kaliligaya ko, hindi sa ikaliligaya nila. correct. Yun And yung actually, number one mistake ng mga nagsisimula ngayon. that's exactly the point. Karamihan ng mga content creators ngayon, they don't realize na they are creating videos for themselves, not for the viewers. Kaya pag minsan sinasabi nila, magkagusto yung dapat yung mga magkakagusto. Iba-iba naman ng tao eh. So, wala talaga silang specific goal kung sino talaga yung ginagawa nila ng video. Which is, sabi mo nga, kahit na masaya ka sa output, you are enjoying it, you love it, na-realize mo na, ikaw mismo nagsabi, it's a mistake on your end. It was a mistake talaga. Kahit gaano kaganda yung effort mo, kahit gaano kaganda yung video mo, kung ikaw, masaya ka,
Pero syempre, mas masaya kung na-appreciate yung ibang tao, nakakatulong ka. Nagsimula yung naalala ko yung video na nagkaroon talaga ng traction yung YouTube channel ko. Nung nagturo na ako. Nagturo ako kung paano magpintura gamit yung water-based paint. Doon talaga nagsimula, may natutunan sila eh. So, doon na nagumpisa na, na-realize mo na, ay. Okay. But of course, hindi mo pa rin iniwanan yung Hindi. naging edge sa iba. Hindi. Which is yung cinematography. Hindi ko, magandang editing. parang kasi along the way may matututunan ka talaga na pagbasa ng analytics, ano ba yung gusto nila. Siyempre, wag mong iiwan kung ano yung gusto mo talagang gawin. Para bang ibabalance mo pa rin siya. Gusto mo magandang production value, gusto mo storytelling. Pero at the same time, yung storytelling mo, dapat magturo ka rin na magbibigay ng value dun sa audience mo. Parang yun yung nangyari sa akin. Yun na rin yung pinagsama-sama ko noon. At the same time, inaral ko na rin yung thumbnail. Dapat talaga may clickbait. Clickbait in a way na it's a good clickbait na makukuha mo talaga yung attention. Makukuha mo talaga yung curiosity ng audience mo. Just for them to click the video. Without misleading them. Yes, of course. Yun. Alright. And natatandaan ko, there was a time na nag-pause ka sa pag-upload eh. Yun ba is prior yung sa video mo na nag-viral or yung sinasabi mong pagtuturo mo ng water-based painting ba? Tama ba? Ano siya, prior siya, nagtigil ako noon. Kasi dahil nga hobby lang siya, nag-upload ako parang once every 4 months, parang gano'n. So yun nga. Tapos 2000, nag-diagnose ako ng general anxiety with panic attack eh. So tumigil ako noon kasi nga parang full loaded na ako. Sabi ko, wala naman nangyayari. Tsaka okay lang yan, wala namang mawawala. Tapos yun nga, pandemic ako nagbalik. And then, pagbalik mo, naggawa ka ng mga videos, titignan mo na kung ano yung gusto ng mga audience mo. And what made you decide na parang, uy, tutuloy ko na. Parang kakaririn ko na. Not really kakaririn na, di ba, na magiging full-time content creator ka kaagad. Pero, kailan mo naisip na parang, or na nag-decide na parang, ito na. Nung may pumasok na brands. Sponsorship. Nung may nagpasok na sponsorship. Kasi, di ba, sabi ko kanina, yung why ko kasi is yun, kung makaka-earn man ako, gusto ko may makapansin sa akin brands. Nung may nakapansin na, doon na, sabi ko, ito na yun. Tinuloy-tuloy ko na. Ito na yung actually, opportunity na kumakatok. Correct. Nag-resign ako sa isang client kasi dalawang client ko sa US na as a web developer. Nag-resign ako doon. Isa na lang yung web development client ko. Tapos, on the side, nagko-content na ako. 2000 ano yun? 2020. Yeah, 2020 So, ako nag-resign. So, in order for you na maituloy yung content creation na talagang gusto mong gawin, kung masaya kang gawin, nagkaroon ka ng sacrifice. Oo. Na kung kailangan mo sacrifice yung isang client, Kailangan. to give time. Kasi mahirap talaga na ito yung naiintindihan natin sa mga content creator ngayon na gusto mag-YouTube, na they don't have much time para mag-create ng content. Yun yung reason nila kung bakit hindi sila nakakapag-upload, Kung wala kang time mag-create ng content, you need to find time. Correct. You need to create time. You really have to parang may mga sacrifices that you have to make para pagbigyan yung palagay mong magdadala sa sa tagumpay na pupuntahan mo. Bullshit yung statement na wala akong time. Ba't wala kang time? Nakapag-Netflix ko nga. Diba? Gusto mo ba to? Oo. Kung gusto mo, gawa mo ng time, diba? Ganun naman kasimple. Ba't ginagawa natin komplikado yung buhay eh? Kung gusto mo yun, kunin mo. Kung wala kang time, di gumawa ka ng oras, di ba? Marami naman tayong time eh. Actually, nagkatrabaho tayo. Pagpalagay na 5 PM tayo out. May time ka pa 6 to 9. Paano yung family ko? Maintindihan ng family mo yun kasi para sa kanila yung gaya ginagawa mo to eh. Bago natin natuloy ang podcast, gusto ko munang ipakadala sa inyo ang ating major sponsor. To make the difference. Because sometimes when people talk, no one listens. But I do. I don't want to be a follower. I want to be an example. Some example that you feel good about doing, not for attention, but it's because you want to do it. Most of my lingerie are like Barbie dolls.
Maria Marcel. Maria Marcel. Since we're talking about family, nabanggit mo na nila nga, na napansin ko, hindi ko alam kung masasabi ko na you're lucky about this, pero nakita ko yung support ng family mo Sobra. dun sa ginagawa mong Sobra. anong tawag dito, it's sa craft na ginagawa mo. Of course, nag-start sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, talagang todo support sila, todo share ng mga video mo, todo comment sila doon. Now, maraming content creator ngayon ang laging nasasabi na hindi ako nakakatanggap ng support sa aking pamilya. Yung iba, dinidiscourage pa sila, tigilan mo na yan. Yung iba naman, ang sinasabi is, makikilala ka lang kapag may pera ka na. Mm-mm. So, ikaw na nakatanggap ng support from family, ano sa palagay mo yung meron ka kung bakit sinuportahan ka nila? And ano rin yung pwede mong sabihin doon sa mga taong nakakaramdam na parang hindi sila sinusuportahan? Hindi, bago kasi makatanggap ng support sa family mo, kailangan supportahan mo muna yung sarili mo. Kasi dapat maramdaman nila na gustong-gusto mo talaga yung ginagawa mo, na dedicated ka dyan para wala silang choice kundi supportahan kayo. Wala mo silang choice, gusto mo yan eh. So kailangan talaga tulungan mo yung sarili mo na masuportahan yung sarili mo kung talagang gusto mo ba talaga to, mag-dedicate ka ng oras, so kung ano mo sabihin nila, gawin mo pa rin siya, and then makikita naman nila, gusto talaga ito. Then you don't have any choice, just support. So supportahan. So, ganun talaga ang pamilya, no? Yung parang sa una, kapag feeling Lahat nila, yan, hesitant yan. Alam mo ba nung ano, hindi ko na kung nag-resign ako, totally nag-resign ako. Ang daming nasabihan pa ako na, bobo ka ba? Tanga ka ba? Oh, tanga ka. Bobo ka, ba't ka nag-resign? No, nasabihan ako ng ganun, seryoso. So, yun na nga. Ako. Gano, Yun yung ano, yun naman yung nagiging parang namomotivate ako doon na, sige, sinabihan ko pa yun na yung nagsabi sa akin na, bigyan mo ako ng 5 taon, sasabihin mo sa akin, proud ako sa'yo. actually, yun yung gusto kong itanong kanina na parang gustong pupuntahan na natin eh. Oo. There was a sudden change on your life, Yes, di ba? yes, so, Yan yung sinasabi mo grabe. kanina na dumating yung time or yung point sa buhay mo na you chose a path na gusto mong puntahan. Yung career change. 'Di ba? Nag-decide ka na mag-resign sa mga web developing gig at trabaho mo na nagbigay sa iyo ng magandang pamumuhay, sabihin natin magandang pamumuhay, correct. before ka naging content creator at pinili mo maging full-time content creator. Full-time content creator na po si Daniel, ang Film That Build as of today. Pero gaano kahirap para sa iyo yung makarating sa desisyon na isasawa mo, di ba? Na magiging full-time content creator na ako, mag-resign ako sa trabaho. Gaano kahirap yung mag-decide, yung i-convince yung family mo na ay pupuntahan ka dito sa YouTube? Kasi alam natin, I believe it's only 1% ng mga nag-YouTube ang nagiging successful. Paano mo sila convince na parang gusto ko maging full-time content creator at sasacrifice ko kung ano yung meron ako? Actually, hindi ko sila convince dahil nga ako'y impulsive akong tao. Yung decision na right and then, hindi siya mahirap. Kasi impulsive ako eh. Nung naramdaman ko na talagang, pero ano siya, nag-build up lang yung talagang gusto ko na mag-resign kasi nga, wala na eh, parang burnout na ako na umay. Dumating sa punto na nakatingin ako sa monitor ko para magtrabaho as web developer, as programmer. Nasusuka na ako eh. Nasusuka na talaga ako, tinitignan ko yung monitor ko. Wala nang fire. Pero sobrang pangit nun. Sobrang pangit maging motivation na dapat gusto mo yung ginagawa mo. Pangit yun. Pero since nga impulsive akong tao, ano ba yung boss ko? Mag-resign na. Nararamdaman ko na rin, kasi ito 11 years ko dinala sa puso ko, sa buhay ko na, paano pag natapos? Anong gagawin ko? Siguro yun din yung naging reason kung ba't ang dami kong skill na inaral. Kasi nga, sa utak ko, subconsciously, sinasabi ko lagi na paano pag natapos to, paano pamilya ko, paano pag tinanggal ako sa trabaho, paano. Yung doubts. Yung burden na yon, nung nag-resign ako February 2, 2022, hindi makalimutan yan, 2, nawala yung burden na yun. Okay. Nag-sink in siya 4 months after. Ay, wala na pala akong trabaho. Doon na naman, inatake na naman ako ng anxiety ko. Doon na dumating yung sinasabi mo na mahirap ba? Yun yung mahirap na part. Nung nag-sink in na siya na wala nang monthly income, wala nang stable income, wala nang consistent income, na sobrang grateful naman ako doon sa career kong yun, pero doon na nag-sink in na performance na doon ako nagkaroon ng soul searching na ba't ka nag-resign.
Pero Bakit? ngayon, Bakit mo naisip yun? Doon na ba nag-start yung time na parang nauubos na yung savings? yun, medyo Diba? nababawa. May level kasi may certain level ako sa savings na pag ito na ganito na, anong mangyayari? Doon na parang dahil nga ako anxiety boy ako, panic attackers ako, doon na nag-sink in na Puro palabas gusto, na. lahat Oo. palabas. Kasi sinisimulan ko na yung business nun eh. Ay yung parang yung shifting ng mindset ko from employee into being a businessman na nga, sabihin natin businessman na. Doon pa lang proseso ng pagbabago ng mindset. Yun parang it's a process eh. Parang babaguhin mo yung utak mo na wala nang 15-30. So may takot din at the same Oo. time, no? Pero, Sobra. Oo, nakakatakot talaga, nakakatakot. Pero so far okay naman na andun pa rin yung struggle, andun pa rin yung worry, pero nagano ako eh, marami na ako inaaral na libro sa negosyo. so ibig sabihin, since may takot ka, meron kang worries, doon naman pumasok yung motivation mo na dapat hindi tumigil. Dapat meron tayong gawin para mapalitan or ma-overcome natin yung struggles na, di ba? Kasi wala pumapasok na pera. Ano yung gagawin mo para may pumasok na pera? So, dito na pumasok yung mga naging diskarte mo on your channel. So, pwede mo bang i-elaborate sa amin or isa-isahin sa amin yung mga naging steps mo, mga ginawa mo sa channel mo as creator to earn from your content? Yun. So, ang kauna-una akong gumawa ako ng course. May napakinggan ako sa Think Media na si idol ko rin yun, si full-time filmmaker, gumawa siya ng course. And then, ang dami ng haba ng story. Tapos, gagawa ko ng course. Yun nga yung course ko na sa woodworking nakapokus, na basic woodworking na gusto kong mag-woodworking online. Wait lang, course. yan ba sinasabi mong guest sa Think Media, yung ang course niya is full-time filmmaking. filmmaking? Oo, alam ko na ganun yan. Yun yung nagpusa, okay, gagawa ako ng course. Gumawa ako ng course, gusto kong mag-woodworking online course, paano gumawa ng DIY furniture, parang gano'n. And then, yung idea na yun, pinitch ko sa brand. Pinitch ko siya sa 4 na brands, and luckily, nag-go sila. So, in-sponsor nila, finance nila yung course na yon. So, nag-hire ako ng editor, nag-hire ako ng web developer. Hindi ako ang gumawa kasi nga, since nga, ayaw ko na talagang gumawak ng nag-hire talaga ako ng web developer. And para then, gawin yung website mo kung saan ibebenta yung nung course. tapos na yung pag-shoot ng course, may inaral akong libro, ang tawag is Launched, kung paano mag-launch ng digital product online. Inaral ko talaga siya, sinapuso ko yung mga sinasabi doon sa audiobook na yon. Finalo ko siya step by step, yung kung ano yung magti-trigger ng pagbili, kung kailan mo siya mailalunch, ano yung pre-launching, talaga inaral ko siya. Pag-aaral. At Paghahanda, man, it worked. It worked talaga. Sobrang yung kinita ng course na yon. Sobrang iyak ako, pare. Iyak talaga ako nung na-reach yung first day kong lunch, first day nung lunch nung course. Sige, bigyan natin ng presyo. Magkano yung per course, yung per registration? Yung sa registration sa course ko, 500 pesos lang. 500 pesos lang yun. Which is, pero yung value nun, sobrang nasa 10,000 yung value nun. Kasi yung knowledge na i-share mo. 10,000 yung value nun. Kasi 500 ko lang siya kasi gusto ko maka-afford yung ibang tao na gusto rin mag-woodworking na hindi kayang mag-enroll dun talaga sa mga physical workshop sa woodworking. So ayun, nung first day nung lunch ko, first day 11 AM, iyak ako, pare. Nung na-reach yung 6-figure agad, na-reach yung 6-figure na amount, iyak ako nun. 6 figures in the first day. Oo, first day. Nung launch ng course. Mm. So, ibig sabihin talagang... Pero may worries ka ba nung una na baka ka bumili? Wala, kasi confident ako dun nung inaral ko yung lunch na libro. Nag-gets ko na. Na-strategize mo na. Oo, Nag-build kasi ka na ng hype. Oo, nag-build ako ng ng- hype nun. Nag-build ako ng hype nun. Tapos, actually, nung hindi ko pa nalalunch yung course, kita na ako dun sa course. Kasi nga, binili siya ng brands. Oo. Yun siguro yung advantage mo doon na you do have Binili sponsors na nag-cover sa'yo. Sobrang grateful ako dun sa mga brands na sumusupport sa akin. Kasi So possible nga, pala yun, naniniwala na sila. magbebenta ka ng online course tapos may sponsor ka pa, no? Yes. You just have to pitch talaga dun sa mga brands, sa mga companies na yun. Kaya Kung ano yung benefit kaya nila. yung 500 pesos na yon, kaya ganun siya lumiit kasi binili na ng brands yung yung finance na nila eh. So, wala na akong reason para taasan pa yung presyo. Parang yung kung ano makikita ng course, bonus na lang yun. So at ang deal nyo of course is ipopromote nyo yung products nila on that course para yun ang bilhin ng mga magre-register Yung sa logos nila nasa Branding. Nasa branding. sa part ng branding din nila. So parang talagang advertisement din, no?
Ang ganda. And sabi mo nga, naiyak ka sa first agad. Pag ako yung first day, no? 6 digits. Ilang buong usag na to? Wala na, 6 digits. Tapos, ang next step ko doon sa after nung course na yon, nire-invest ko lahat ng pera sa, nagtayo ako ng modular cabinet shop, na production shop siya ng mga cabinets na ongoing na yung negosyo. Ito na yung tinatawag nating Edanios modular cabinet. Yun, nire-invest ko na lahat ng pera doon. So, nag-create ka ng business in line with the content na meron ka. And, kamusta naman so far? So ang far, business? hindi pa ako nakakapag-release ng video ng launching ng may 2 clients na ako na big clients na yun. Yung isa i-install na namin bukas. Diba ngayon, December 4. Tapos may current kaming ginagawa. I have 2 employees ngayon sa shop na gumagawa naman ng isang project. And then sana may mag-go na isa pang kitchen project before Christmas para naman masaya yung Pasko ng mga. As a content creator, how does it feel na meron ka ng mga empleyado? Surreal pare. Sobrang hindi ako makapaniwala na mangyayari to na kasi wala sa hinagap mo na nag-YouTube ka lang tapos kasi lahat talaga nagsimula sa YouTube. Hindi lang dahil sa nagsimula yun dun Doon nagsimula yun, nagkaroon ako ng audience. Kaya ako nakakuha ng brands dahil may audience ako. Dahil may audience ako kasi may content ako, may YouTube channel ako. Kaya ako nakakuha ng kliyente doon sa Edanios Modular Cabinet Shop. Dahil nga may audience ako. Nakikita nila na ito yung mga nakakatuwa. Meron akong positive na client na taga Malayo. Tumawag sa akin kahapon na ay kayo po ba yung nag-YouTube? Kayo po ba yung nag-vlog? Ay kasi po meron po nagawa ng cabinet namin ngayon. Sa kanila, sa totoo lang po, sila po dapat yung gagawa ng kitchen namin. Hindi ko po nagustuhan yung quality kaya nakita ko po yung vlog niyo, yung YouTube niyo. Binobosesan ko po kayo po talaga yun. Sa inyo na po ako magpapagawa. Mag-meet po tayo sa Tuesday. Sinasabi natin na because of your content nakakaroon ko ng client. Yes. So parang you're not using your channel para lang sa AdSense kundi para din i-promote yung business mo. Correct. Lagi kong ina-advise sa mga audience natin yun na pag nag-YouTube ka, huwag kang magde-depend sa isang income stream of income. Correct. Dapat talaga multiple income stream talaga. Sobra. So balikan natin yung experience mo sa pagkuha ng sponsor, pag-pitch sa kanila kasi ito yung bagay na hindi alam ng mga karamihang content creators. Yung usually kasi naghihintay sila ng opportunity, naghihintay sila na lapitan sila. Okay. And lagi ko sinasabi sa kanila na yung opportunity na lapitan ka is very slim, lalo na kung wala ka pang malaking fanbase. So instead of waiting, you can actually reach out. So ikaw, hindi ka man natakot mag-reach out or ano yung naging paghahanda mo o proseso mo sa pag-pitch ng mga project doon sa mga brands na tina-target? Hindi, the worst thing that you get lang naman kapag nag-reach out ka is no. No. Di ba? No. Huwag mo lang dibdibin So, kung mag-yes, di ba? I think goods, di ba? Yan lang, ba't ka matatakot? Di ba? Reach out. Nag-reach out ako sa may ni-reach out ako mga brands na hindi nag-go, may mga ni-reach out ako na nag-go. Basta huwag ka lang matakot, basta magkaroon ka lang ng as long as confident ka naman sa product mo kasi ang product natin video confident ka sa product mo, alam mong makaka-benefit sa yung brand kasi may audience ka, alam mong makaka-benefits ka din sa kanila, ba't ka matatakot? Kasi importante, kailangan mong malaman kung ano yung pwedeng makuha sa inyong brand. Diba? Not just your name Dalawang yung approach following mo. Dalawang approach ang pwede mong gawin Number 1, to reach out. That's the obvious one. Pangalawa, magpapansin ka sa brand. Correct. Okay. Pag sinabing ko papansin, hindi pa magpo-post ka na, itatag mo sila na, oy, ganyan. Gumawa ka ng video na ganito, kahit wala pa sila, tapos itatag mo sila. Oo, ganda tapos kayo. Sabihin mo, Bekene man. Bekene Parang man. ganun, diba? Actually, nag-work yan sa akin sa Boysen. Oh. Kinall out ko sila bakit naninilaw tong product nyo, Boysen. Ba't naninilaw to? Then tinawagan ako after that video. Sponsoran ka namin, sige, Ayun, so okay naman yung relationship namin ng Boysen ngayon, maganda. So maganda pala yun, kung hindi ka makapag-reach out kay Nation, nahihiya ka, wala ka nakahandang letter, papansin ka lang. Yes. Hanggang sa mapansin ka. Correct. So, maganda yun, Agin ko nga yun, pansin Bekene man. So, ito, nakikita naman natin maganda at natatabo ng karera mo as a creator, yung business. Nasabi ko sa akin kanina bago tayo nag-start ng podcast na ang pinaka-problema mo lang ngayon is your first time. Diba? Which you were starting to delegate naman na kaya may mga empleyado ka na. So,
sa short span ng career mo, as of right now, 4 years ka pa lang eh. Mag-4 years Oo, ka pa lang. 4 years. Actually, nung nag-upload ka ng 2018, first upload ko 2018. December 14. Oo, 19, 20, Mag-apat 21, taon na. 22. Mag-apat na taon na, tumigil pa ako ng almost 1 taon. Oo. So, parang 3 years. So, masasabi mo ba ikaw as a creator na successful ka? Hindi. Bakit? Hindi. Kasi alam ko, para sa akin kasi pag ang success, depende yan. Magiging success, ramdam ko na successful na ako kapag may oras na pag may gusto akong bilhin, kaya akong bilhin. Kapag gusto akong magpahinga, kaya akong magpahinga. Kapag may gusto akong tulungan, kaya akong tulungan. Without any parameters. Hindi ko pa nare-reach yun eh. Wala ka pa sa level. Yung success kasi, even though siguro yung mga small wins, syempre sineselebrate ko yan. Yung grateful ako dun sa mga yun, yung mga nangyari. Sobrang grateful ako dun, lalo na napapanood. Sobrang grateful ako dun. Pero yung sasabihan kasi yung success kasi medyo overrated na sobrang yung tanong na gano'n eh. Pero para sa akin yun. Yung kapag huwag na tayo magpaka-ipokrito na ang success nakakonnotate yun sa pera. Pero sasabihin ng iba mayayaman, hindi lang tungkol sa pera. Tama naman sila, hindi naman siya tungkol sa pera. Kaya nga sabi ko, yung success para sa akin, yung pag isang buwan kong ayaw magtrabaho, hindi ako magtrabaho. Walang problema. Pero yung financial status, hindi mo abuwasan. Pag may gusto kong tulungan, okay. Pag may lumapit sa'yo, pwede mo bigyan mo yan. Walang hesitation. Oo, pag may gusto kong puntahan nyo yan. For me, yun yung siguro yun ito definition success sa akin para sa freedom. Yung free ka talagang gumalaw. Yung free kang yun para sa freedom. And of course, naniniwala naman tayo syempre na 2 years of hard work. Yes. Sobra. Sabi yung mentor ko na nagsasabi na sa akin, Daniel, trust the process. Walang Yan yung kadalasang problema ng mga Pilipinong content creators ngayon. Gusto nila yung bilisan. Walang ganun. Kagaya ng kumikita sa Facebook, mag-Facebook lang tayo, wala natin sa YouTube. Pinabayaan nila yung kadalang usahan ng matagal para lang sa panandaliang success na Tsaka kung may papay talaga ako doon sa mga baguhan. O kahit matagal na, kahit anong level na magsasubong mo yung faith. Sabi nga sa nabasa kong libro, faith is the basis of all mysteries dito sa mundo. Napakalalim. Faith talaga. Faith. Pero naniniwala ka dyan. Kasi kailangan mo talaga ng faith. Lalo pag nagne-negosyo ka na, hindi mo alam kung, tanong mo, magkaka-kliyente ba ako, may bibili ba ng produkto ko? Yung tanong na, baka, meron ba wala? Tapos kinabukasan, meron pala. That's faith. Naniwala ka. Kasi kung walang maniniwala din ang kas. Kung hindi mo pa iniwalaan sa sarili mo. Diba? Walang maniniwala sa'yo. Paano maniniwala sa'yo yung mga customer? Maniwala ka at magtiwala ka na may darating at darating. May darating na magandang bagay sa buhay mo. Napakaganda ng mga nangyari sa buhay mo. And again, kung iisa-isahin natin, di ba, yan yung pangarap ng iba sa mga content creator ngayon. Pero si Daniel ng Film That Bid, hindi nagsasettle for less. Yes. Meron pa siyang mas mataas na goal na alam niya makukuha niya sa mas diba, marami pang panahon. Correct. Hindi tayo nagmamadali. So siguro, bago tayo mag-end, future plans as a content creator, as a businessman, di ba? Ikaw ay certified businessman na. Hindi ka na empleyado, di ba? So, as a ngayon ko lang narinig yun, business mo lang, kaibigan ko. So, as a businessman, as a content creator, future plans. Ano yung mga bago na hindi mo pa nagagawa na makikita sa'yo in the future? Sa content ba? Parehas, as a content creator and as a businessman. Sa content, ang gusto ko talagang i-document yung experience ko sa pagkatayo ng negosyo. Yun, makapagbigay ng idea lalo doon sa mga kapwa ko, DIYer na yung nag-woodworker na hobby lang. Paano ka nagsimula ba? Gusto kong i-document yun. Tapos ang isa ko pang gustong gawin na na-open up ko sa mga kaibigan ko na sa community namin. Gusto kong magawa ng libro. Parang 20 inspiring woodworkers. Parang gano'n. Yun yung future plan ko na sana. In the near future. Of course, we'll be working at it. Pero yun nga, hindi naman yung plano lagi nag-uumpisa sa plano lang muna, yung wishful thinking lang muna. Yes. And then, saka mo ilalagay yung trabaho, pag-aaralan, kagaya ng lagi mong ginagawa, pag meron kang gustong gawin, pag-aaralan mo mabuti, hanggang sa maging, hindi naman sabihin kang magaling, hanggang sa matutunan mo na yung proseso, hanggang masanay ka na. Correct. At magawa mo na yung mga gusto mong gawin. That's right.
final message sa mga Filipino content creators out there, because again, this is Pinoy Creator Spotlight, not just telling your story, di ba, to serve as an inspiration, motivation sa mga aspiring content creator. Ano yung message na gusto mong ibigay, dalawa, sa mga current content creators na feeling nila hindi sila nag-grow, at sa mga aspiring content creators natin kagaya ng anak ko in the future? Nasabi ko na eh, faith. Maniwala ka lang na may mamunod. Maniwala ka lang na may mangyayari, magtiwala. Faith talaga. Sabi ko, faith is the base of all mysteries dito. So, hindi mo na alam kung ano mangyayari bukas eh. Wala kang choice, hindi magtiwala ka lang talaga. Walang magtataka ka kung magtatanong ka kung gagawin ko to, may mangyayari ba sa akin? Gagawin ko to, may manunod ba sa akin? Why don't you do it? Tingnan natin. Gawin mo muna bago ka magduda. Yes. Then have faith para hindi ka faith magduda. Dito sa yung kung ano sa may kay Papa Lord or kung iba man yung religion mo, doon sa pinaka-powerful na tao dito sa universe. Parang ganun. Just have faith. Magandang advice. How about sa mga mga aspiring content creators kagaya ng anak ko, nung baka anak ko Aspiring din. content creator, okay? Aspiring content creator. Enjoy lang. I-enjoy nyo lang. Lalo pag bata pa kayo, i-enjoy nyo lang yan. Kasi marami kayong matututunan dito sa pag-YouTube pag-create ng content. I-pressure yung sarili nyo. Pero sa mga matatanda na, Have faith. ibang usapan. Pero idagdag din natin na pahalagahan yung learning process. Oo naman. Oo. Diba? Kailangan, may natututunan, sinasagawa, yung natututunan, Correct. and magtiwala. Correct. Napakaganda lang kwentuhan natin today, and Okay, again, gusto mo i-congratulate si Mario Buto kasi ganito ang pagsimula ng podcast o kahit YouTube channel, sobrang ang pinakamahirap gawin diyan yung magsimula. And the fact na nagsimula ka na ito, Pinoy Creator. Ako nga ikaw na unang guest, Pinoy Creator Spotlight na video podcast. Sobrang it's a big achievement na yun kasi yung pagsimula, sobrang hirap na. And congratulations pa. salamat pa rin. Actually, di ba, lagi kong sinasabi sa akin, ito ng podcast ka. Lagi kita mo ako lagi naka-live, pero yung recorded podcast, yung mga hindi ko ginagawa, sabi ko pag-aaralan ko. And then ito na nga, maraming salamat sa ating leader sponsor, Maria Marcel. Kasi kung hindi talaga dahil sa'yo, hindi naman ito mag-uumpisa. So maraming salamat. At sa mga titiwala sa ating mga episode sponsors and minor sponsors, thank you very much. So, this is it for our first episode ng Pinoy Creator Spotlight. Kita-kita tayo susunod na linggo para sa isa na namang episode at abangan na naman natin ang buhay, experience, yung struggles, ang drama sa buhay ng susunod nating creator na guest dito sa Pinoy Creator Spotlight. Alright. Paalam sa inyo lahat!